Salamat kapatid. Sufficient po ang ating Panginoon. Napakabuti na ating Panginoon. Truly tapat po siya sa lahat po ng pagkakataon. Sa pagkakataon po ito, ihanda po natin ang ating mga puso dahil may mensahe sa iyo ang ating Panginoon. O kapatid, sa iyo. Sa iyo. Individual. No? Individual. Amen? Ready na po ba ang bawat isa? Amen? So tinatawagan ko po ang kanyang lingkod, si Pastor Marvin Aguilar. Praise God. Good evening po sa bawat isa. Amen. Pray po ang Panginoon sa gabing ito. At idinako niya po tayo dito na may kapayapaan, may kalakasan, kagagalingan po sa ating mga lupang katawan. Amen. Paglago. Napakaganda po. No? Ito pong paglagong ito, hindi po natin pag-uusapan yung pag-asenso, no? O pang-negosyo. O mga pag-uusapan, pagbulay-bulayan, kung paano ka mananagumpay sa iyong kabuhayan, pang-physical, hindi ito po ay pang-spiritual. Amen. Sino po dito yung uminom ng gatas nung bata siya? Magtaas ng kamay. Amen. Sino? Wala? Yung iba, ano na kagad? Kanin na. Hindi pa uso. Nung maliit ka, umiinom ka ng gatas, hanggang kailan? Di po ba, mayroong minsan mga gatas na mayroong 1 month to 6 months? Mayroong 6 months to 1 year? Mayroong 1 year to 3 or 6? Hanggang sa 7, 8, 9, 10, 11, 12, may baon-baon pang gatas. Amen po ba? Sino yung nagbabaon ng gatas ng grade 2, grade 1? Ang dami pa? Malulusog. Kaya malusog kayo. Ayan po ba? Sila pastor daw talagang gatas na kalabaw lang talaga. Pastor. So, ang ating pong pagbubulayan sa gabing ito ay paglago bilang sa pang-espiritual. Sino po ba sa atin ang 1 year na dito sa Great Commission? Magtaas ng kamay. 1 year. 1 year na. 2 years. 3 years, 4 years, 5 years, 6 years, 7 years, 8 years, 9 years, 10 years. Malaman po siguro, hindi lang po sa Great Commission noon sila, nandito, mga mayroon pa po sila sigurong na ano pa noon, kapagdaluhan o naging kasapi po doon sila sa iglesia yon at marahil matagal na po silang mananampalataya, hindi po ba? Amen po ba? Pero may mapapansin ka sa mga ganitong bagay kung minsan po sa buhay ng mga Kristiyano. May sinasabing mga baby Christian, may mga sinasabing mga mature Christian, at sa pagkakataon pong ito, pagbubulayan po natin yung dalawang yun bilang isang mananampalataya. Amen po ba? Alam po ninyo, napakaganda ng message ngayon ni Lord. Makaka-relate po kayo. Talaga, dahil napakasimple lang. Ang sabi po dito, sa 1 Peter 2:2, gaya ng mga sanggol, ang sabi po ni Peter, na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya. Amen po ba? Ang sabi po ng Bible, gaya ng mga sanggol, mga baby, na bagong panganak, na ninanais ninyo na ang gatas na walang daya. Gusto mo sa anak mo, hindi po ba? Hindi po ba? Minsan nga kung ano-ano yung mga, minsan, kapapanganak pa lang ng misis pa, hindi na iniisip yung kaagad na, nandiyan na yung mga Promil, Gain, o kung ano-ano po yung mga Cerelac, Similac, kung ano-ano yung mga laklak na yan, no? So, nandiyan na, nakaprepare na kaagad. But yung iba, ang sabi nila, ninanais nila yung gatas na walang daya. Natural. Galing sa ina. Galing sa ina. Kasi nga naman, kung may daya, actually po may daya po yung mga ibang gatas na sinasabi nila, gusto ko yung anak ko, gain yung iinumin. Yung gain, kasi yung gain daw, nakaka-gain yan. Gain na gain siya doon. Tsaka, lalo na yung Promil.
alam mo yung patalastas doon sa ano, di ba? Yung commercial, yung bata, 1 year old pa lang, nagbabasa na. The kid, gifted talaga. Inaano mo yun eh. Ba't dinadaya mo? Dinadaya mo. Di po ba? Minsan nga talaga yung 2 years old, gusto mo makapagsalita na o kung ano-ano pa. Di po ba? Dahil nung panahon po namin, 7 years old, pag hindi mo maano yung dito mo, hindi maabot, hindi ka pwedeng grade 1. Ngayon, hanggang dito pa lang yung naano niya, gusto na grade 2. Nag-aaral na. Kawawa yung bata. Even now, ang Kristiyano ganyan. Po ba? Ang Kristiyano ganon. Dinadaya nila ang pamumuhay nila bilang Kristiyano. Amen po ba? Ayaw nilang tumaan sa proseso, but still gusto nila maligtas ka agad. Gusto ko maligtas ako. Hindi ka naman dumaan sa proseso eh. Hindi ka dumaan sa pagbabago, hindi ka dumaan sa pagbabautismo, hindi ka lumakad katulad ng nilakad ng ating Panginoon as a Christian. Hindi ka nag-aatin ng mga Bible studies o something na pag-aaralan ng mga salita ng Panginoon, but still gusto mo maligtas ka! Amen po ba? Lahat tayo dito ayaw mapunta sa impyerno, hindi ba? Sino ba naman dito ang gusto mapunta sa impyerno? Sige nga, magtas ka ng kamay. Wala. Hindi po ba? So, ang ninanais nagsulat ni Pedro dito ay yung magkaroon na walang daya ang gatas na papasok doon sa sanggol. Meaning, walang daya yung papasok na salita sa iyo ayon sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Mga kapatid, dito kayo. Dito may kaligtasan. Iwagayway ang mga panyo at ibaliktad ang mga payong. Dito may pagpapala. Itaas ang mga itlog. At tayo lang ang maliligtas. Sumami ka. Tanggapin mo lang si Kristo sa iyong buhay. Ligtas ka na. Woo! Hallelujah, Lord! Hallelujah! Gusto ko yan! Sasabi ako dyan! Amen po ba? Ganon. Ang ano ngayon. Marami sila. Sige, dito tayo. Marami tayo. Paliligtas tayo lahat. Daya pang espiritual. Maging ang kanyang pamumuhay hindi totoong nag-repent, ganun pa rin, sumapi lang doon sa iglesyang yon, ba't putot kutsinta ang ginagawa kung ano namang ginagawa paglabas sa church? Ba't gusto pa rin niya yung kaligtasan? Am I right? Gusto pa rin niya. Amen po ba? Holy ka dyan! Ba't sa labas, huling ka dun? Am I right? Huwag naman po. Amen. Upang sa pamamagitan nito, magsilago kayo sa ikaliligtas. Amen po ba? Ang naisin po natin yung tunay na pagkain, yung tunay na salita ng Panginoon na papasok sa iyo. Yung by process. Dati ka manginginom, dati ka lasinggero, dati ka babayero, lalakero, kung ano-ano nang yan. Pag ikaw ay nagbago, binago ka ni Lord, nagpabautismo ka sa kanyang pangalan, at ikaw ay lalakad na sa palutuntunan ng ating Panginoon. Amen po ba? At nandoon ang paglago. Nandoon yung paglago. Amen. Sa ikaliligtas.
mo darating sa pagdating ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Mga iba po kasi, kahit hindi ka nag-aatin, okay lang. Naintindihan naman ni Lord yan eh. Lagi po natin yan inaano, hindi po ba? Okay lang. Naintindihan ni Lord yan. Kahit yung mag-atin, ayos lang. Tsaka na lang. Ba't mayroon po nawawala sa inyo sa totoo lang? May daya. Kung yun lang ang nais mo na gawin, sorry ka na lang. But kung ang tunay na ang pagtanggap mo sa salita ng Panginoon, hinihimay-himay yan, nilalasa-lasahan yan. Amen po ba? Hanggang doon sa ikatutuwid o ikatatatag ng iyong pananampalataya. Next slide. Ang sabi po dito sa Hebrews 5:12-14, sapagkat nang kayo'y nangararapat na maging mga guro, ang sabi po dito ni Pablo, dahil sa kaluwatan, ay muling kayong nangangailangan na kayo'y turuan ninuman ng mga unang simula ng aral ng Diyos at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi pagkaing matigas. In other words, dapat sana po ay tagapagturo na kayo, sabi po ni Pedro. Dapat po ay tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon, ay kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos na dapat sana sa inyo'y matigas na pagkain. Ngunit, hanggang ngayon ay gatas pa rin ang kailangan. Matatagal na sa iglesia. Wake up. 10 years, 8 years, 6 years, 4 years. Dapat po tagapagturo ka na. Bakit hanggang ngayon, nakikinig ka pa dyan, hindi ka, alam po ba ninyo yung mga dwarfs? Yung mga pag maglakad yan. Hindi lumalaki na. Ganun ka ba, Christian? Matagal ka na sa iglesia, pero hanggang ngayon, gatas ka pa rin. Na sana dapat po ay ikaw ay tagapagturo na, guro ka na. Pero hanggang ngayon, iba pa rin ang ginagawa mo. Next slide, tingnan mo ito. Nakita ko ito, natawa ko eh. Pinost dito. Okay. Ganun ka ba? Kagusdan mo. Some cannot handle the truth. Come on, you need to eat to grow. Wake up, church! Pagkain po dito, yung mga messages na tinatanggap natin tuwing Friday, Saturday, Bible study o kung ano-ano po. Minsan hindi ko alam kung ginunguyayo at nilulunok eh. O kung minsan po, ninunguya and then after that, ha! Nakakita na kayo ng mga nagda-diet? Nagda-diet, yung pagkakain, kumain ka pa. Hindi po ba? Hindi po ba? Yung mga nag-ano po, yung mga, kung mare, susubo siya, tapos tutusukin yung ngalangala, tapos ilalabas. Parang yung bituka mo, parang na-excite, na ano lang, nagkain! Tapos, biglang nawala. Yung salita ng Panginoon, kung minsan po, ganun ang ginagawa natin. Amen po ba? Ang salita ng Panginoon, kung tunay itong pumapasok sa atin, kung ito talagang nagre-rema, o kung ito ay talagang ginagampanan mo, pinapasok mo sa spiritual mo, mag-grow ka. Amen po ba? Go-grow ka. Lalaki ka. Lalaki. Kaya nga darating ang anumang mga problema sa'yo. Wala yan. In Jesus' name. Alam ko yan. Darating man ang tukso sa'yo. Wow! Jesus' name. Hindi ka pwede dyan.
Darating mga panganib o unang mga trahedya darating. No way! Dahil alam ko, kasama ko si Lord. Amen po ba? But still, kung hindi mo ito matanggap, kung ito niluluwa mo lang, darating. Kaya nga, marami pong mga bumabagsak eh. Ang dami na namang mga upuan na bakante. Why? Nagda-diet sila. They are dieting. Amen po ba? Pumapasok po ba yung salita ng Panginoon sa bawat isa? Kahit po konti lang ang amen. Para kung kayong sinubuan na, sinusubuan bata. Tingnan mo ito. Sinusubuan. Amen po ba? Hindi ka tatanda. Next slide. Ang sabi po dito. Sa 13. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita. Yun lamang po. Yung gatas na umiinom, yung spiritual, yung pinaka-ano lang po, hindi po ganun kabigat na pangaral. Yun lang po yung mga baby Christian. Yung mga bago pa lang na, mga new birth pa lang. Amen. At wala pang karanasan sa salita ng Katunayan sapagkat siya isang sanggol. Ngunit, ang pagkaing matigas sa may mga gulang sa makatwid ay doon sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at masama. Amen. Kaya po, kung tayo, yung pagtanggap talagang tunay, salita ng ating Panginoon sa buhay natin, by process, gugrow ka, lalaki ka. Hindi po yung matagal ka nang nakikinig, pero ang buhay mo hanggang ngayon ay ganun pa rin dati. Amen po ba? Kaya nga sabi po kanina dapat yan, tagapagturo ka na ngayon Bakit hanggang ngayon, nakaupo ka pa dyan hanggang ngayon? Hey, wake up! Amen po ba? Pero kasi hindi, ayaw mo. Kasi hindi pumapasok, di mo pinapasok ang salita ng Panginoon. Hindi ka nag-grow, hindi ka lumalaki. Hindi ka lumalago. Kasi, ignore mo yan Nandyan ka nga, nakaupo. Minsan, malalim pa iniisip mo. Sa problema siguro, no. Pag nakaupo ka dyan, makinig ka na. At i-apply mo kung ano yung narinig mo. I-apply mo. Kainin mo yan. Nguyain mo. Namnaman mo. Amen? At gawin mo. Anong gawin yan? I-exercise mo sa katawan mo. Hanggang ikaw ay lumaki, 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 lumaki at lumakas! Amen po ba? Yun ang salita ng Panginoon Napakasarap po kung alam lang. Di po ba? So, hindi tayo, maabot pa tayo ng madaling araw, nakukwentuhan lang tayo para kay Lord. Amen po ba? So, napakasarap talaga kasi ini-enjoy mo Ini-enjoy mo yung salita ng Panginoon Amen po ba? Next slide. Dito po sa Ephesians 4:12, 16. So, nakakuha po ba ninyo yung ibig sabihin kanina? Amen po ba? Amen po ba? Kaya tandaan po ninyo, yung mga salita, yung mga umiinom ng gatas po, yung pang wala pang alam niyan sa salita ng Panginoon. Tandaan po ninyo, yung kanina. So, yung meron na, yung mature Christian na, so yun po ay kailangan na po nila na kumain ng matigas. Meaning, yung pong salita ng Panginoon, anuman po yun, alam na nila i-ano sa katawan nila. Amen po ba? Ang sabi po dito sa taga-Epeso 4:12-16. Sa ikasasakdan ng mga banal, sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, meaning po, dapat po ay maging perfecto. Maging perfect po.
Sa gawain paglilingkod sa kikatibay ng katawan ni Kristo. Ito po ay yung iglesia na tinatawag po dito. Ang gusto po nang sabihin ng katawan ni Kristo, ito po ay iglesia niya. Yung pagiging perfect natin sa paglilingkod. Amen. Yung ginagawa po natin. Amen po ba? Na magiging perfect tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Likewise po, na ay gusto ko sabihin yung minsan po, by process, hanggang sa tayo po ay maging perfect sa harapan ng ating Panginoon. Papunta tayo doon no? Hindi po yung pag ganun ka, pa-forward ka, and then pabalik ka na naman. Nakuha po ba ninyo nung isang araw, yung sa akin, sumayaw pa ako sa inyo ng cha-cha, dahil spirit, and then flesh. Spirit, flesh. At ang sabi po dito sa 13, hanggang abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala kanino? Sa anak ng Diyos. Amen. By process, maging perfect, at makilala natin ang anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Amen. Hanggang maging ganap po siya. Amen. Bilang isang mananampalataya sa pagkakilala sa ating Panginoon at sa pagiging ganap na Kristiyano. Next slide. Upang tayo huwag maging mga bata pa. Amen. Napapahapay dito doon at dinadala sa magkakabila ng lahat ng hangin ng aral. Amen. Sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa kautusan o katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. Alam po ninyo, dapat po ay talagang maging matured na tayo sa pagiging Kristiyano natin. Alam po ninyo, kung hindi mangyayari yan sa atin. Kaya tignan po ninyo yung iba. Hindi sila tumanda. Nanatili silang bata. Alam po ninyo, kapag mayroong pumunta sa kanila, alam mo, ganyan-ganyan. Di ba, ang Bible, sinabi niya, 3 ang Diyos. Di ba, sabi niya, yung Ama, yung Anak, yung Espiritu Santo. Di ba ganun? Di ba ganun yan? Ikaw naman na paniniwala mo, one God, dahil kulang yung feeding, hindi mo, kasi lagi kang absent, wala kang ganun ba? Oo nga, kasi nalilito nga rin ako Dati kasi, di po ba? Wala. Kaya minsan, makita mo siya, hindi nakakaten. Nakuha na siya doon sa kabila. Na ang kanyang pananampalataya, ang paniniwala, dahil hindi po siya tumanda, nalil lang po siya ng kalaban. Hindi siya tumanda sa pananampalataya. Dumating ang problema, bumagsak siya. Dumating ang mga bagay sa buhay niya na hindi ka nais-nais dahil wala siyang pundasyon, bumagsak po siya. Nawala siya. Amen po ba? Kaya nga po, mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo. Ang sabi po dito sa Ephesians 4:15, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig ay mangagsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya na siyang Pangulo sa makatwidbagay si Kristo. Alam po ninyo, ano nga ba ang tunay na layunin ng paglago bilang isang Kristiyano? Ano nga ba po ang tunay na layunin? Kung ating pong babalikan dito sa 13, balik po tayo. Ang talagang tunay po na layunin ng paglago ng isang Kristiyano ay yung pagkakilala sa anak at maging ganap siya bilang isang mananampalataya. At mayroon po akong tanong din dito,
ang katapatan ba ay sangkap ng mga espiritual na paglago? Ang katapatan po ba ay sangkap po ng espiritual na paglago? Kung atin pong babasahin doon sa 15, balik po natin sa 15. Totoo po yan. Sa pagsasalita ng katapatan, amen po ba? Sa pagsasalita ng katapatan, na may pag-ibig ay magsisilaki ang lahat ng mga bagay sa Kanya. Kaya po kapag may katapatan ka at may pag-ibig sa puso mo, kapag po yan ay nabuo sa loob mo, lalaki ka, lalaki ka, lalaki ka. Amen po ba? Lalaki yan. Dahil yan, nandoon ang katotohanan, magsisilaki ang mga bagay sa Kanya. Lalaki ka, lalago ka. Pero kung wala kang katapatan sa ating Panginoon, magiging unano ka. Amen po ba? Magiging bansot ka sa iyong pananampalataya. Magiging bansot. Hindi lumago. Naging bonsai sa Japan. Amen po ba? Next slide. Na dahil sa Kanya, ang buong katawan ay nakalapat na mabuti at nagkakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan. Ayon sa paggawa na nauukol sa bawat iba't ibang sangkap ay nagpapalaki sa katawan sa ikatitibay ng kanyang sariling pag-ibig. Alam po ninyo, kung talagang tunay po yung pagtanggap natin sa ating Panginoon, ang kanyang mga salita, lalaki po yan. Magbibuild up sa katawan mo yan. Dahil nandito si Kristo sa puso mo, siya yung may hawak sa puso mo. Kaya nga po sabi doon, sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan, amen? Nagbibuild up po yan. Yes. It's like a vitamins. Salita ng Panginoon sa atin. Kaya nga po, lumalaki ang katawan. Hindi po yun ang gusto sabihin nito, yung pang-espiritual ang nais ng ating Panginoon. Pang-espiritual. Amen. Spiritual. Lumalago ka sa espiritual dahil kumpleto ka. Kumpleto ka sa Bible study, kumpleto ka sa Bereans, kumpleto ka sa Don Watts, kumpleto ka sa Friday service, kumpleto ka sa Sunday service, kumpleto ka sa mga gawain sa labas, nag-evangelize ka, di po ba? Nandoon ang paglago. Pero kung ikaw ay nananatili lang po sa tahanan, nanunood lang kung ano-anong pinapanood mo, may telenovela, kung ano-ano po yan, sabi ko face to face, hindi ka lalago, kapatid. Sabihin ko sa iyo. Magiging bantulot. Ano po yung sinasabi niyo lagi? Bantulot? Bantulot na Christian. Malalim po yung bantulot. Ano po yun? Hindi lumalago. So, bonsai. Sakit naman. Kaya nga po, ano po nangyari dito sa next slide natin? Sa Gawa 17:11. Dito po, masasaksiyan natin nung pumunta si Pablo at si Silas sa Berea. Amen po ba? Ano po ang sabi dito? Ngayon, lalong naging marangal ang mga ito kaysa sa mga taga-Tesalonica. Sino po daw yung naging marangal dito? Yung mga Berean. Mga taga-Berea. Amen po ba? Di po ba nag-aaral tayo ng Berean? Amen? Pinag-aaralan natin. Ano po sabi dito? Sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap. Mga Berean, nagsisikap po sila. Amen po ba? At sinisiyasat, hindi lang po sila nagsisikap, kundi sinisiyasat pa nila. Araw-araw. Pinagbubulayan nila ang salita ng Panginoon. Kaya lumalago eh. Lumalago. Tingnan mo po yung isang halaman.
Magtanim ka ng halaman, kung hindi mo siya dinidiligan araw-araw, ang mangyayari sa kanya? Mamamatay siya, di po ba? Ganon din po, ang spiritual natin, kung wala kang pinapakain, ang katawan mo na lang yan, katawan na lupa, kung hindi mo siya pinapakain araw-araw, anong mangyayari? Papayat siya, hindi po ba? But, ang mga taga-Berea, ano po nangyari? Sila daw po ay mas marangal pa kaysa taga mga Thessalonica, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap. Tayo po ba, tinanggap po ba natin ang salita ng Panginoon? Oh, wala nang malakas na amen. Nangihina, no? Nangihina po yung mga spiritual nyo. Hindi na niya pwedeng itulak na amen sa katawan mo. Tayo po ba ay buong sikap na pinag-aaralan ang salita ng Panginoon? Amen. Amen. Mga Berean po, ganun ang ginawa nila. Ang sabi nila, tinanggap nila ang salita, nasa kanila ang salita. Ang salitang ito ay buong sikap nilang pinag-aaralan at sinisiyasat araw-araw. Amen po ba? Ang mga kasalita, kung tunay nga ang mga bagay na ito, so hindi po sila masasatisfy. Tunay nga ba yung sinabi ni Lord dito? Ano nga po yung sinabi niya dito? Ano ba? Pinag-aaralan talaga nila. Pero tayo po, ano pinag-aaralan natin? Minsan naman po, pag-uwi na natin sa bahay, kumusta? Ano bang ano? Pinag-aaralan kami, Ano kasi yung pinag-aralan natin ngayong araw na ito? Nakalimutan ko. Tingnan ko muna. Pag-uwi mo ng bahay, o yung wala namang ganito, kasi malaki po yung TV. Masisid. Iniwanan na. Amen. Pero yung tunay po na yung tumanggap sa salita ng Panginoon, sinisiyasat, pagdating pa lang sa bahay, sinabi si pastor ito, Lord, thank you, Lord. Lord. Kasi hindi ka makaiyak dyan Doon ka lang sa bahay. Salamat po, Lord. Salamat. Nagsalita ka, Lord. Ito yung matagal ko na, Lord, ay hiningi sa'yo. Amen po ba? Pinagbubulay-bulayan. Kaya sila po ay lumalago. Right? Last, ano po sabi? Next slide. Dito po tayo magtatapos. Sabi po sa Romans 10:17, kaya nga, ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Kaya po sa pakikinig at pakikinig natin araw-araw, doon po duduon ang pananampalataya. Mas mag-grow po tayo. Amen po ba? Hindi lang po yung sinabi ko kanina. Okay, nakikinig ka dyan. Pero hindi mo naman tinatanggap. Wala rin po yun. Ang pakikinig po ay darating ang pananampalataya. Kung ito ay tinatanggap mo, pinapasok mo sa puso mo, at ito ang siya nagbi-build up sa katawan mo, sa spiritual mo, at ito po ay lalago. Kaya tignan mo po yung mga baby Christian hanggang ngayon. 10 years na, may putot kutsinta pa rin sa kanilang tahanan. May baon-baon na putot kutsinta? Yes.
At kung ano-ano pa po yung mga ginagawa nila, hindi na sila nagsilago. Bakit? Kasi, pasok dito, labas doon ang ginagawa po nila. So, hindi sila lumago. Kaya, hanggang ngayon, people, bawat salita po, ayahan ninyo na ito ay pagbulay-bulayan at tanggapin po ninyo sa ating spiritual na pamumuhay. Gawin mo, sa bawat narinig mo, gawin mo ito. At ang Panginoon, hindi ka niya iiwan, ni pababayaan, at hindi ka mapapahamak. Tandaan po ninyo, salamat po sa mga palakpak na ito. God be the glory. Tandaan po ninyo, ang katapatan, sabi nga ni brother kanina, ang katapatan po ay kasama po yan sa paglago ng iyong pang-spiritual na pamumuhay. Balik na rin mo man ang katapatan, sabi nga katapat pa rin, di po ba? Kaya po, yan po ay sangkap po yan ng spiritual natin na paglago sa ating mga buhay. Kaya nga po, tandaan po ninyo, huwag tayong manatiling sanggol o puro gatas na lang yung iyong iniinom. Dahil ang Panginoon po, ang nais niya, tayo po ay maging tagapagturo. Amen po ba? Magagawa po ba natin yan? Talagang ano, no? Amen. Walang power na. Amen! Walang pagkaka-agresibo. Amen. Alam ko po, pagod po yung lupang katawan. Pero sana naman po, pag yung spiritual natin, nakakain siya, lumakas siya. Pag lumakas yung spiritual mo, katawan mo lalakas. Amen. Amen po ba? Lalakas po yan. Lalakas! 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 Amen! Amen! Kaya nga po, no? Diyos ko, tamad na tamad ka. Ayaw po. Pero pag ano, gumagano, no? Yung spiritual talaga, yung spirito mo, pag ano po yan, malakas yan, yung katawan mo, weak eh. Weak eh. Ganun ka na, dahil marami kang, nilimpaso, kung ano-ano mga pinagagawa mo. Yung katawan, gumagano. Yung spiritual. Asan na? Sunday ngayon. Sunday ngayon. Sobrang naman nyo kung ganun ka. Ano? In-exercise ko na lang po dahil dapat po malakas yung spiritual mo. Amen po ba? So, salamat po sa Panginoon sa gabing ito. Amen? At nawa po, labanan natin yan. Huwag tayong manatiling bata. Amen. Kahit po lahat ito ba yun?